and amen. Salamat po ng marami, Ama, sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sapagkat kami makapagtitiwala sa iyo at hindi mo kami bibiguin. Lord, buksan mo ang aming puso't isipan at maunawaan namin ang kapangyarihan at katotohanan ng iyong mga salita. Dalahin ko po ang mga mensahe mo, Panginoon, sa araw na ito ay makarating sa mga puso na hinahanap ka, sa mga puso na nangangailangan, Panginoon, ng iyong kalakasan, ng kalayaan mo at kaligtasan. Salamat po ng marami at dalahin ko po ang iyong banal na Espiritu at magbukas ng aming mga paningin sa katotohanan na dapat naming maranasan sa buhay na ito. Sa iyo ang kapurihan at karangalan sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Makapangyarihan ang ating Diyos. Amen po ba? So wala siyang katulad sa ating mga buhay. Wala ka ng ibang Diyos na malalapitan maliban sa ating Diyos. Sa oras na to, hallelujah, why not save? I-post po sa ating comment section, purihin ang Diyos. Come on people, hallelujah. Ihayag natin, i-type nyo dyan, purihin ang Diyos. Ano man ang mangyari sa ating buhay ngayon, purihin ang Diyos. Sa gitna man ng pagsubok, purihin mo ang Diyos. Sa gitna ng tagumpay, purihin mo ang Diyos. Sa gitna ng sakit, purihin mo ang Panginoon. Sa lahat ng pagkakataon, purihin mo ang ating Diyos na buhay. Amen po ba? So, kapatid, hallelujah. Let this day be a day fully trusting God. No? Make it a habit. Maging bisyo mo ang pagtitiwala kay Lord. Alam niyo po yung bisyo, so ibig sabihin, yung bang gusto mo laging ginagawa yung mga bagay na yon. Huwag na tayo magbisyo sa mga tinatawag nating alak o mga bagay sa mundong ito. Ang gawing bisyo natin, mabuting bisyo, ay magtiwala sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Palakpakan natin ang Diyos sa kanyang papuri. Hallelujah. Praise God for all the spiritual blessings we have received from God. Mga kapatid, while we are thinking about our daily needs, huwag niyo rin pong kalilimutan that we have received richly from God all the spiritual blessings na kanyang pinlano at ibinibigay sa lahat ng nananalig sa atin. Never think na ikay naghihirap ngayon, kapatid. Maybe in this world, hindi tayo nasa top ng pinakamayayaman sa mundo. Marahil dito sa mundong ito, hindi tayo yung mga taong kinaiinggitan dahil sa kapangyarihan. But brothers and sisters, huwag kayong mainggit sa mundong ito at sa kinahumalingan ng mundong ito. Sapagkat kapatid, ang ating Panginoon ang pinakamahalaga sa ating buhay. Hallelujah. Ano po ibig ko sabihin? Aanin mo ang kayamanan sa buong mundo, no? Makamtan mo man kung ang kapalit naman nito ay kapahamakan. Maybe we are lack of so many things, pero hindi ibig sabihin walang-wala tayo. We have so many things. Kaya nga sa simula ng pag-aaral natin ng Ephesus, no, sulat ni Pablo sa mga taga-Ephesus, ay ang unang bahagi, chapter 1, chapter 2, chapter 3, talk about the richness of spiritual blessing coming from God. Mayaman tayo sa spiritual na pagpapala ng Diyos. Amen po ba? So right now, let's talk about the redemption and inheritance as our spiritual blessing. No? So simulan natin sa verse 17. Tinubos tayo ni Kristo sa pamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na pinadama niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran. Mga kapatid, what is the ano yung unang blessing niya ngayon? Number 1, yung tinatawag nating
redemption. Yung katubusan natin. Anong ibig sabihin nito, kapatid? Tayong lahat ay destined to die from our sin. Tunay nga, lahat tayo ay patungo sa kapamakan at kamatayan at walang hanggang paghihirap sa dagat-dagatang apoy ng impyerno dahil sa kasalanan. Wala tayong pag-asa. And even the wisdom of this world is not enough to free all men from the clutches or power of sin. Kaya alam niyo po mga kapatid, kaya nga sa gobyerno, kapag ang isang tao ng gobyerno ay merong kaso, halimbawa plunder, pagnanakaw, corruption, then automatic, alam niyo po ba ano epekto nito? So kanila kagad hinuhold yung kanilang mga bank accounts, yung kanilang mga pera sa bangko, kayamanan. No? So ibig sabihin, yung kasalanan ito paralyzes them. Pinaparalyze sila at tunay nga pinipigil sila na tunay nga mawalan sila ng kapangyarihan, authority sa kanilang mga property. So ganoon din ang kasalanan sa atin, tinatanggalan tayo ng karapatan mabuhay. Ang kasalanan ito ang patuloy nagtatanggal sa atin na mawalan ng kapayapaan at kagalakan. At kalulungkot, walang kapangyarihan at kakayanan ng tao na talikuran ang kasalanan. But praise be to God in Ephesians chapter 1, verse 7, ang sabi dito, in Him, in Christ, we have redemption through His blood, through the blood of Jesus Christ, the one that ends the power of sin in our lives is none other than Jesus Christ through His blood. Amen po ba? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. So in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, complete forgiveness from all our sins. Mula tayo likhain hanggang sa lahat ng mga nagawa natin. At lahat ng yan ay ibinigay sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Walang limitation, kapatid. His blood is more than enough to cover my sin. His blood is more than enough to cover the sin of this world. Hallelujah. In Him we have redemption. The first thing that separates us from God is sin. And we have no power over sin. But with Christ's sacrifice, He is not only free us, hindi lang niya tayo pinalaya sa kasalanan, bagkus tinubos tayo. Yung consequences, yung bunga ng kasalanan ito ay tuluyang naputol dahil sa pagkatubos sa atin ni Kristo. Pinatawad niya na tayo sa lahat ng ating nagawa. Ang sabi nga ng verse 8, which He loves upon us in all wisdom and insight. Hallelujah. What is redemption? Redemption is the act of buying out, is specifically used regarding the purchase of a person's freedom. Kahapon pinag-usapan natin yung adoption. Ngayon pinag-usapan natin yung ating redemption, yung ating pagkatubos. We have been redeemed through the blood of Jesus. We have been paid. Our sin have been paid in full. Nabayaran ng ating utang sa kasalanan, buong buo sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya nga kapatid, sa oras ito malaya ka na. Pero nawa ang kalayaan mo, hindi mo gagamitin sa paggawa ng masama. Kundi gamitin mo ang kalayaan mo para gawin ang kalooban ng Diyos. Amen po ba? Hallelujah. Galatians chapter 3 verse 13. Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan ng siya'y magdusa na parang isang sinumpa, sapagkat nasasaad sa kasulatan, sinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. So mga kapatid, huwag mo kalilimutan. Lagi natin iniisip ang kasalanan. Pakikinggan kaya tayo ng Diyos sa ating panalangin. Patatawarin ba tayo ng Diyos? Kapatid, ang sabi ng Galatians 3:13, ang Panginoon sa Kristo ay nagsakripisyo sa krus.
Siya na walang kasalanan ay naging kasalanan. Siya ang dapat tumubos sa lahat ng ating kasalanan. Inako niya ang hirap na dapat tayo ang magbayad. But praise God, hallelujah. Sa kabila ng lahat, tunay nga ang Panginoon ang dahilan kaya tayo natubos sa kasalanan. Kapatid, you have been paid with a high price. Napakataas ang halaga ng kapalit ng ating kasalanan, ng kapatawaran ng ating kasalanan. Kapatid, ang buhay at sakripisyo sa krus ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga ng 1 Timothy chapter 2:5, iisa ang Diyos at iisa tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Brothers and sisters, kapanig natin ng Panginoon. Kung hindi mo tatanggihan ang mabuting balita, ang anyaya ng Panginoon, mararanasan mo ang katubusan ng iyong kaluluwa mula sa kasalanan. Amen po ba? Purihin natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa sakripisyo mo. Why not ilagay natin dyan sa comment section? Salamat, Panginoon, sa sakripisyo mo. Salamat, Panginoon, sa katapatan mo sa krus ng Kalbaryo. Hindi niya ginawa ito para sa sarili niya. Ginawa niya ito para sa kapakanan nating lahat ng nananalig sa Kanya. Mark 10:45, sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Mga kapatid, ang katubusan natin, kaakibat nito ang tinatawag natin forgiveness. No, ano ibig sabihin yung kapatawaran o forgiveness? Forgiveness means a release, deliverance, dismissal, or remission of the guilt and consequences of sin. Isang paglaya, no, mula sa mga bunga ng kasalanan. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, hallelujah, hindi ba't mabuti ang Diyos? Dahil ang unang bagay na ginawa ng Panginoon para sa atin ay ang bigyan ng kalutasan ang kasalanan natin sa kasalanan. Siya ang naging handog upang matubos tayo sa lahat ng kanikala ng kasalanan sa ating buhay. Amen? So mga kapatid, being redeemed, no, yung ating pagkatubos, huwag niyong mamaliitin, no? Huwag niyong mamaliitin ang ginawang ito ng Panginoon. Sapagkat ang ginawang ito ng Panginoon ay nagbunga pa ng mga mas maraming pagpapalang espiritual sa atin. Niisip na yung swerte naman yung isa dyan, yumaman, tumama sa loto. Kapatid, wala akong nakakalungkot isipin na meron po tayo napanood na isang picture ng Jessica Soho na patuloy na kanilang yung dokumentaryo nila sa mga tumama sa sugal, sa loto, at nakalulungkot na hindi lahat ay naging maayos ang buhay. Karamihan ay mas naging mahirap pa kaysa bago sila nanalo sa loto. Okay? So hindi katubusan yun. Ano ang mga benepisyo na tanggap natin sa Diyos sa katubusan ng ating kasalanan? Mga kapatid, number 1, tinubos ka ng Panginoon, so ikaw ay meron ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Number 2, pinatawad na ang iyong kasalanan. Number 3, ikaw ay matuwid na sa harapan ng Diyos. Number 4, ikaw ay anak na ng Panginoon at kabilang na sa pamilya ng Diyos. Number 5, ikaw ay pinalaya na mula sa tanikala at sa sumpa ng kasalanan. Number 6, meron ka ng kapayapaan sa Diyos. Ano ibig sabihin nito? Inalis na ng Panginoon ang hadlang upang tayo'y makalapit sa Diyos. At yan ay walang iba kundi ang kasalanan. Kaya ngayon tayo ay mayroong kapayapaan sa Diyos. Number 7, ang maganda dito is the Holy Spirit. When you understand the message ngayon at sa araw-araw na darating, when you pray
when you worship God. Hindi mo nagagawa yan sa sarili mong kakayahan. Ang lahat ng yan ay nagagawa natin sa tulong at patnubay ng banal na Espiritu. Huwag niyo kakalimutan niya, mga kapatid. No? Tuloy natin ang sinasabi ng Biblia. Upang lubos nating maunawaan ng kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamagitan ni Kristo. Now, the mystery has been revealed. Ipinahayag na ang misteryo na plano ng Panginoon. And what is the plan of God? To shower you with money, to give you wealth? No, brothers and sisters, hindi kayamanan ang binigay sa atin ni Lord, kayamanan sa mundong ito. Sa verse 10, pagdating ng takdang panahon, ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Ano ba yung nasa langit? Ang Panginoon. Ano yung nasa langit? Ang kanyang mga nilikha, ang kanyang mga anghel. And then tayo na nandito sa mundo ngayon. So, this is the ultimate mystery. Ang desire ni Lord na maging isa, magsama-sama, magkasama ang mga nasa langit at tayong mga nananalig dito sa lupa. Amen po ba? Hallelujah. Kaya ako nalulungkot ako kapag merong mga relihiyon na nagkiklaim na sila ang tama at sila lamang ang maliligtas. Para bang sinasabi na ang kaligtasan ay nakukuha sa pamagitan ng membership sa simbahan. No, amen. Ang pagtitiwala at pananalig sa Panginoon, sa biyaya, sa pamagitan ng pananalig, tayo'y naligtas. Niloob to ng Diyos, hindi dahil sa ating magawa. Amen po ba? Napakaganda ng plano ng Diyos. Pag-isahin niya tayo, makasama niya tayo, makapiling niya tayo. Kaya nakakalungkot when others claim na mayroong maakit sa langit at mayroong mananatili sa mundo. Para ba sila sabi, bakit ka pa naging anak ng Diyos sa oras na tinanggap mo si Kristo? Bakit ka pa minahal ng Panginoon kung iiwan ka lang niya sa mundong ito? Ephesians 1:11, at dahil kay Kristo kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. The faith you have received not only gave you the freedom from sin, but also it gave you the power and authority to do His will. Now, anak ka na ng Panginoon, so ikaw ngayon ay isang instrumento para sa kanyang kalooban at para maging daluyan ng kanyang kapangyarihan patungo sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Sabi nga ito ang nais ng Panginoon, no, na yung bayan niya ay igawa sa gawa ang kalooban niya. At alam niyo ang kalooban niya, ang ipahayag natin ng mabuting balita sa lahat ng dako. Ituro natin ang kanyang utos at gawing alagad ang lahat sa pangalan ng Panginoon Kristo. Kaya mga kapatid, hallelujah, wag niyong hintayin yung araw ng pagbabalik ni Lord. Ang isipin natin ay ang paghayo at pagpapahayag ng mabuting balita sa lahat ng dako sa pangalan ng Kristo. Amen po ba? Hallelujah. Ephesians 1:11, in Him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will. No? Kaya kapatid, once you accepted the Lord, now that you are a Christian, you must do the work of the Father. The desire of God is salvation to all who believe, and our part is to share, to spread, to preach this message of salvation to all. Amen po ba? Hallelujah. Verse 12, kami mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Silang nauna? Sila yung mga mismo narinig nila ang mabuting balita sa Panginoong Jesucristo. Sila na nakinig sa mga pangaral ng Panginoong Jesucristo nung siya po ay nandito sa lupa. Sila ay yung mga nauna. At ngayon, tayo naman yung next generation. Tayo ay nakinig sa kanilang testimony, patotoo. Tayo ay nakinig sa kanilang mga pangangaral.
So we are the next generation. No? Because of the Word of God. Una sila sa pamagitan ng Panginoon Kristo sa salita na ibinahagi ni Jesus Christ. At tayo naman sa mga salita at mensahe na binahagi nila kasama ng kanilang patotoo sa buhay na ito na may pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang sabi ng verse 13, kayo may naging bayan ng Diyos. The same benefits and privilege He gave to those people who heard the good news from the very mouth of Jesus Christ. Have the same benefits. Nang kayo manalig sa Kanya, matapos niyo marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita nagdudulot ng kaligtasan, kaya't pinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong pinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Imagine, hallelujah, while other people are putting limit on the number of people who will be saved, no? When they look at the prophecies, literally, okay, naiintindihan niyo po ba yung bagay na yon? And then sasabihin nila, so, ano ibig sabihin yan? Sila lamang ang maliligtas, gayong ang sino mang tumanggap kay Kristo ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. And number 2, to enjoy the power of the Holy Spirit. If you have the heart and mind of God, which is the Holy Spirit. So, bakit pa napasa atin ang banal na Espiritu at nalaman ang kalooban niya kung hindi rin naman niya tayo isasama sa kanyang kaharian? Kaya nalulungkot tayo when other people trying na baguhin ang salita ng Diyos. No, amen. Kaya mga kapatid, ang makikita niyo sa screen is the Word of God. Walang labis, walang kulang. Sapagkat maliwanag na ang katotohanan ito sa lahat na nanalig kay Kristo. Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga inirang. Hanggang kamtan natin ang lubos sa kaligtasan, purihin natin ang kanyang kadakilaan. Nang tinanggap mo si Kristo, then the Holy Spirit come in your life. The Holy Spirit is the one who teaches us to pray. Siya ang dahilan kaya tayo nakakapanalangin. Siya ang dahilan kaya tayo nakakasamba sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. At siya ang dahilan kaya maiingatan tayo mula sa anumang klase ng kasalanan, tukso sa mundong ito. Because we have the third person of the Holy Trinity, the Holy Spirit, who is God in us. Amen po ba? Purihin ang Diyos. Hallelujah. Amen po ba? Are you lacking of anything? Kinukulang ka ba? Kinakapos ka ba? Kapatid, tapusin ka na sa ibang bagay, wag lang sa spiritual blessings. Walang exemption to those who believe that you will receive this spiritual blessing coming from the Lord. Kaya nga mayaman na tayo Yaman tayo sa biyaya na hindi lang tayo napalaya sa kasalanan, pinatawad pa, tinubos pa, ginawa pang mga anak, at ibinilang sa pamilya ng Diyos at makakasama ng Ama sa kanyang kaharian doon sa kalangitan. Purihin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, habang ang mundong ito ay unti-unting nawawasak dahil sa kasalanan na gawa ng tao, kapatid, sa kabilang dako ay merong paanyaya sa lahat. Natanggapin mo ang Panginoon Kristo at mararanasan mo ang mga pagpapalang espiritual na pinangako ng Diyos sa lahat ng nananalig sa Kanya. Ang sarap na alam mo, malaya ka na sa kasalanan. Makakatulog ka na ng maayos at mawawala ng pangamba dahil inalis na ng Diyos ang mga bagay na hindi natin kayang tanggalin. At ngayon, hindi lang niya tayo pinalaya, kundi binigyan pa niya ng kapangyarihan na mapagwagihan ang lahat ng tukso at atake ng kaaway sa pamagitan ng kanyang banal na espiritu na kumikilos sa atin. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Kaya kapatid, sa araw na to, huwag ka nang malungkot.
Huwag kang panghinaan ng loob. Huwag kang susuko sapagkat hindi sumuko ang Panginoon. At higit sa lahat, mahal ka ng ating Diyos. Damandama ko ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Nararamdaman nyo ba? So ipahayag nyo nga, damandama ko ang pag-ibig ng Diyos. Araw-araw. Damandama ko ang pag-ibig ng ating Diyos. Hallelujah. Kaya sino ka mga kapatid, nananawagan kami sa iyo, buksan mo na ang buhay mo kay Kristo at mararanasan mo ang mga naririnig mo at nabasa mo mula sa kanyang banal na kasulatan. May kapatawaran, may katubusan, may pagkakataon na maging anak ng Diyos at may pagkakataon na maranasan ang kabutihang loob ng ating Diyos na buhay. Purihin ang Panginoon. Kaya nga ang layunin ni Pablo na ipaalala sa atin sa kanya sulat sa mga taga-Epeso. Mga taga-Epeso, ang dami ng ating tinanggap. Ang dami ng biyaya na binigay sa atin. Hindi yung kayamanan ng mundo, kundi yung kayamanan na galing sa langit na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan, buhay na puno ng kagalakan, kapayapaan sa Panginoong Heso Kristo. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Magandang umaga po, pagpalain tayo ng Diyos. Lagi natin isipin ang magtiwala. Make it a habit to trust God. At lahat ng ating pinag-pray, lahat ng ating hinihiling sa Diyos, ay tutugunin niya. Sapagkat sabi ng Panginoon, ano man ang hilingin niyo sa Ama, sa pangalan ko, sa pangalan ng Panginoon sa Kristo, ay ibibigay ng ating Diyos. Hallelujah. Kapatid, let's live this day in the presence of the Lord. Magtiwala tayo sa Diyos. Kasama natin ang Diyos. Palalakasin ka ng Panginoon. Pagagalingin ka ng Panginoon. Palalayan ka. Walang mahirap. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Paalalahanin natin ang kanyang mga salita. Diyos. Hinahanap namin karigtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos at sa himig na hain, tanging dalangin kami